pero kinuha niya lahat ng kanyang mana. Sabi niya, Ama, kunin ko na, ibigay mo na yung mamanahin ko. Sa madalit salita, binigay sa kanya ng kanyang ama. No po? At nung pagkakuha niya ng lahat ng kanyang mana sa kanyang tatay, siya ay nagpakalayo-layo. Nagpakalayo-layo itong alibugang anak na ito at ginamit niya sa pagkalustay, no? Yung lahat ng mana niya. Namuhay siya ng namuhay siya yung paglulustay kasi namuhay siya na namuhay na kumbaga pariwarang pamumuhay. Sa madalit salita, nalustay na niya lahat ng kanyang ari-ari hanggang sa nag-aalaga siya na ng baboy hanggang sa dumating yung pagkakataon sa kanyang buhay na kahit na pagkain ng mga baboy ayaw man niyang kainin pero gusto niyang mabuhay, no po, ay napipilitan siyang kainin. At naalala niya ang kanyang tatay. Sabi niya, ang tatay ko maraming alipin, maraming pera. Ano kaya kung ako'y babalik sa kanya, sa kanya? Sasabihin ko na hindi na niya ako ituring na kanyang anak, ituring na lang niya akong alipin dahil nagkasala ako laban sa kanya. No? Laban sa kanya. Minsan sa buhay natin, kaya gusto kong mangaral, lagyan ko ng topic, yung about regrets, yung panghihinayang. Naranasan na po ba natin sa buhay natin na mayroon tayong mga bagay na hindi nagawa, na pinanghihinayangan natin dahil marahil sa pagkukulang natin. Dito, marami pong mga lingkod ng Panginoon na may mga regrets na nangyari sa kanilang buhay. At naniniwala po ako na yung mga regrets na yan, alam na ng Panginoon na ikaw ay magkakaroon ng regrets. Di ba? Alam na marami pong mga lingkod ng Panginoon na mismong sila ay nakatala na sila ay magkakamali. Ika nga Alam niyo yung ganon? Na alam na ng Diyos na pinangungunahan niya na magkakamali ka, magkakaroon ka ng regrets. Magkakaroon ka ng panghihinayang. Di ba? Si Haring David. Di ba? Si Haring David, pagka kilala si Haring David, paano ba nakilala si Haring David? Si Haring David po ay tinatawag na a man after God's own heart. Nasa puso siya ng Diyos. No? Pero mayroon siyang regrets na nangyari. Mayroon siyang mga pagkakasala na nagawa. Di ba? Pero ang kagandahan po dito, yung mga regrets na iyon ay inamin niya yung pagkukulang. Inamin niya yung kasalanan. Inamin niya yung mga nagkukulang. Ganun lang naman si Lord Di ba? Ang gusto lang naman ni Lord, accept natin na yung mga pagkukulang natin, accept natin na sa Panginoon yun. Na tayo nagkasala at nagkulang sa Panginoon. Di ba? Unlike kay Judas Iscariote, nakatala na rin yun. No? Hallelujah. Sabi nga gawin mo na yung gusto mong gawin sa akin. Sabi nga ng Panginoon sa kanya Diba? Kumbaga nakatala na yung kanyang regrets, no? Yung kanyang pagkukulang, panghihinayang ika nga No? Yung panghihinayang. No? Dahil sa pera, di ba? Pero dumating din yung time na hindi dahil doon sa pera kasi binalik niya yung pera ni Judas Iscariote. Pumunta siya doon sa mga Pariseo, ibanilibag niya yung pera, binalik pa rin niya Pero yung regrets niya kasi is unlike dito sa alibugang anak. Itong alibugang anak kasi, no, nung niyakap siya ng kanyang tatay, salamat at nagbalik ang aking anak, sabi ng kanyang tatay. Pero sabi ng alibugang anak, huwag niyo na po akong ituring na anak ninyo. Ako'y nagkasala sa langit laban sa inyo. Ako'y nagkasala sa inyo.
Huwag mo na akong ituring na anak mo, ituring mo na lang akong alipin. Ang regrets ay, alam niyo yon, yung mga pagkakamali, pagkukulang, mga kasalanan ay aminin lang natin, parang gano'n eh, sa Lord. Amen? Unlike kay Judas Iscariote, si Judas Iscariote kasi, yung regrets niya is, hindi ko kayang tanggapin eh. Di ba? Hindi ko kayang tanggapin. Ibinalik niya yung pera, pero sa isip niya, hindi ko kayang tanggapin. No? Parang may pride, ika nga. Pride po yun eh. Hindi ko kayang tanggapin talaga. May awit po yun eh. Yung awit, hindi ko kayang tanggapin. Sabi niya, hanggang sa nagpakamatay po siya. Ano po? Hallelujah. Itong alibugang anak na ito, mga kapatid, siya po ay bumalik sa kanyang tatay. And then, totally humble siya. Kinilala niya yung kanyang pagkakamali. Kinilala niya yung kanyang pagkukulang. Amen? Hallelujah. At siya ay inirestore ng Panginoon, ng kanyang tatay. Kasi ang ating tatay, hindi siya tumitingin sa laki ng kasalanan na mayroon tayo. Hindi siya tumitingin kung ikaw ay makasalanan na makasalanan, pulang-pula na ang pagkakasala mo. Sabi nga Isaiah 1:18, "Dali kayo," sabi ng Panginoon, "maliwanagan tayo, gaano man kalaki ang iyong kasalanan. Kahit ang kasalanan na yun ay pulang-pula na sa pagkakasala, handa kong patawarin ang lahat ng yan." Sabi ng aklat ng 1 John 1:9, di ba? If you confess your sin, hallelujah, tapat ang Diyos na siyang magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Amen? Hallelujah. Lahat tayo, naniniwala ako, may mga regrets tayo. May mga panghihinayang na nangyari sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Itong alibugang anak na ito, mga kapatid. Hallelujah. No, nakita natin kung paano magmahal ang Panginoon, ang kanyang tatay. Paano magmahal yung tatay. Amen? Paano niya tayo, alam niyo yun, kahit na tayo ay maraming pagkukulang, ang tatay po ay bukas ang kanyang palad. Amen? So, mayroon po akong i-share sa inyo na 4 kinds of regrets. No, 4 kinds of regrets. Una, yung tinatawag na short-term regrets. Hallelujah. Yung short-term regrets. Mayroon tayong mga regrets sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Minsan alam nyo yung alam nyo yung ano, yung naglalaro ng parang ano, bola, yung 5 bola. Yung 5 bola, yung 2 ay goma. Pero yung 3 ay ano, kristal. Siyempre pagka gaganon niya, iniingatan niya yung 3, yung kristal. Kasi yung bola, kahit na yung 2 bola na ano, bola siya na goma, malaglag man yan, tatalbog ulit. Di ba? Pero yung kristal, yung 3, iniingatan niya. Parang ganon. Sa buhay natin, ano ba yung mga regrets natin sa buhay? Kalugihan? Minsan ganon eh. Diba? Kalugihan ba about money? Di ba? Pero alam nyo, kayang ibalik naman ni Lord yun eh. Di ba? Yung mga pera, ano pa bang mga regrets natin? Yung mga panghihinayang natin. Amen? minsan sa akin, yung regrets ko, yung short-term regrets ko sa buhay. Dati, ako po ay na-motivate yung heart ko as self-supporting talaga. Ako po, biyaya ng Panginoon sa hirap ng buhay namin. Ako po ang nagpaaral sa sarili ko. Naging self-supporting po ako ng whole year ng high school ko hanggang sa vocational. Gusto kong maging engineer noon. Parang ganon. Pero noong ako po ay nakapagtrabaho na, nag-apply, trabaho, sabi ko, aral pa ako. So nakapagtrabaho na ako, kumikita na.
Tapos nakilala ko pa si Jesusa. Ayun, nawala na sa isip ko yung pag-aaral. Kasi ang sarap na ano eh. Mayroon ka ng kumikita ka na, gano'n, di ba? Mayroon ka ng ano, sumasahod ka ng 15-30 naman, di ba? Hallelujah. Pero ngayon, ramdam ko yung regrets na yon. Kasi sa panahon natin ngayon, pag vocational ka lang, apply ka ng manager, apply ka ng supervisor, never ka matanggap, di ba? Hallelujah. Kumbaga, yun yung naging short-term regrets ko kasi nga, sabi ko, biyaya na lang ni Lord. There's a purpose. Kaya hindi ko narating yung mga ganoon. At least nakapag-Bible school naman ako, di ba? Bumawi sa Bible school, bumawi sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun yung mga short-term regrets, yung mga kalugihan, yung mga finances, kayang ibalik yan ni Lord. Amen? Kayang i-provide ng Panginoon ang lahat ng yan. Hallelujah. Glory to God. And then yung pangalawa, mga kapatid, yung tinatawag na long-term regrets. Yan, long-term regrets. Yung long-term, panghihinayang. Minsan, pumapasok yan, no? Mayroon akong kaibigang pastor. Hallelujah. Ang naging problema niya about marriage. No? Hallelujah. Lalo na sa mga babae, gwapo eh. Ganun eh. Ang gwapo talaga eh. Kaya yun. No? Kaya minsan, alam niyo yung gano'n, mga kapatid. Long-term regrets. Hallelujah. Maraming pag-aayos ang gagawin. Pero, ayun nga po, ay kailangan talaga, no, na laging sa panalangin. Si Pastora Jesusa, noong kami ay magkakilala noon, siya ay song leader, ako naman ay disciple. Disciple ako sa church. Tumira ako sa church for 6 years. Naranasan kong mag-shine ng sapatos ng pastor ko, magplantya ng barong ng pastor ko, talagang disciple talaga. No po. Doon po ako na-motivate nung nakilala ko si Mrs. Ang galing ano yan, umawit. Sabi ko, gusto ko siya. Kaya nung nilapitan ko, sabi ko, pagpapasting kita, sister. Nagulat siya. No? Kasi walang imposible kay Lord. Sabi nga, no, kapag yan ay talagang sa Panginoon, perfect. Amen? Pag hiningi mo yan sa panalangin, perfect po siya. Hallelujah. Amen? Balik tayo dito sa alibugang anak. Ano po? Actually, yung kuya niya, nainggit eh. Nagkaroon ng jealous. Kasi nung nakita niya yung kanyang kapatid na pinaghandaan ng kanyang tatay, no? Sabi ng kanyang tatay, maghanda ng guya, ng pinatabang guya, yung mga matataba, yung mga magagandang alaga natin. Yun ang katayin. Bigyan ng sandalyas, bigyan ng panyapak. Kumbaga nakita niya na yung alibugang anak, yung kapatid niya, grabe i-treat ng kanyang tatay. Kaya nga sabi niya, bakit ako? Lagi-lagi mo akong kasama, hindi mo ako na-treat ng ganyan. Parang ganyan. Samantalang siya na pasaway. Samantalang siya na maraming pagkukulang. Maraming nagawang hindi maganda. Saka mo pa siya gaganyanin, iti-treat ng ganyan. Sabi ng kanyang tatay, ikaw makasama na kita. Pero itong kapatid mo ay nagbalik. Siya'y patay na, pero siya'y muling nabuhay. Amen? Siya'y muling nabuhay. Hallelujah. Kaya ganun na lamang siya. Ganun na lamang pinahalagahan ng kanyang tatay, ang alibugang anak. No po, nakita natin yung humble ng alibugang anak, yung humbleness niya, yung sa mga pagkukulang niya. 'Di ba? Sa mga nangyari sa kanya, sa kanyang buhay. Salamat na lang dahil nakita natin itong alibugang anak na ito nung nandoon siya sa mga kainan ng mga baboy na eh. Grabe na eh, 'di ba? At least na revive siya,
na naalala niya yung kanyang tatay at naalala niya, na-revive siya, na sabi niya, babalik ako sa tatay ko, ituturing ko na lang na ako'y magiging alipin, sasabihin ko na lang, nagkasala talaga ako. Amen? Nagkasala talaga ako sa Kanya. Nagkasala ako sa langit, sa Panginoon. Alam niyo, katulad sabi ko kanina, marami pong regrets, no? Marami pong mga lingkod ng Panginoon na pinrophesy na siya ay magkakasala. Pinrophesy na talagang siya ay nandoon na magkukulang. Katulad ni Peter, di ba? Sabi ni Peter, sabi ng Panginoon sa kanya, 3 beses mo akong ikakaila. Di ba? 3 beses. Nangyari. Pero ang kagandahan kay Peter, no po, bagamat nangyari iyon, kinilala niya sa kanyang sarili yung pagkukulang niya. Kinilala niya yung mga regrets niya, mga pagkukulang niya. Amen? Sabi ko nga regrets kasi kulang sila eh. Pero yun ay kinilala niya na talagang nagawa niya yung pagkakamali na iyon. Hallelujah. Dumating nga sa kanyang punto na babalik na ako sa trabaho. Ayaw ko nang maglingkod. Parang gano'n eh. Ang daming mga alagad na gano'n. Pero nung nakilala nila yung mga pagkukulang nilang iyon, doon na-revive. Hallelujah. Doon sila na-revive lahat. Hallelujah. Hanggang sa ang gawain ng Panginoon noon ay talagang grabe yung revive nila. Hallelujah. Kahit nga naglalakad sila na anino lang, gagaling. Di ba? Ganun po eh. Hallelujah. Kaya, maging tayo po hindi nakaiwas sa mga regrets. Yes. Hindi tayo nakaiwas. Hallelujah. Yung lifetime regrets, yan. Yung number 3. Yung lifetime regrets. Ang lifetime regrets ko po, nung ako po'y nasa ospital, si Mrs., first time niyang na-admit sa ospital. Mayroon po doong, minsan napapaluha ako. Kasi, yun yung lifetime regrets ko. Mayroon po doong 2 na nilalifo. Yung alam niyo yung parang tinatanggalan ng taba-taba. Tapos, gumaganon na. Tapos, laging sumusuka ng plema. Hallelujah. Sabi sa akin, katabi namin ng bed noon eh. Sabi niya sa akin, Kuya, hagurin mo ang likod ko, sabi ba naman? Hallelujah. Pero ang isip ko noon, ipagpipray ko siya, patatanggapin ko siya sa Panginoon. Nag-CR lang ako, pagbalik ko patay na siya. Di ako makatulog. 2, sabi ko, dinadagukan yung puso ko. Dahil napatanggap ko sana siya sa Panginoon kung pinriority ko siya. Yes. Hallelujah. Kung hindi ako nag-alangan, COVID kasi noon eh. Hallelujah. Sumusuka siya ng plema. Tapos papahagod sa likod. Sabi ko, nung CR lang ako. Pagbalik ko, wala na siya. Kitang-kita ko paano nalagutan ng hininga. Umiyak ako kay Lord. Until now. Hallelujah. May mga regrets tayo. Kaya sabi ko, hallelujah, simula noon. Amen. Simula noon. Hallelujah. Pag ako'y nasa ospital, lahat ng nandoon pinagpipray ko. Kasi yun yung lifetime na yun eh. Hindi mo na maibabalik kasi yun eh. Hindi mo na mababawi pa po yun eh. Parang ganon. Amen. Hallelujah. Katulad ng isang kaibigan ko na pastor, yung anak niya, nag-iisang anak niya na lalaki. No? Binilihan ng motor. Ngayon, nakaangkas siya doon, yung kaibigan kong, yung anak niya nakaangkas. Doon lumusot yung motor sa sa may parang lubid na poste na may ganitong alambre na ang liig.
namatay. Hindi makamove on halos yung kaibigan kong pastor. Nakamove on na lang siya nung naalala niya na ang buhay natin na ito ay hiram lang natin sa Diyos. Ang lahat ng pag-aari natin, hiram natin sa Diyos. Even sa mga anak natin. Ano man ang mayroon tayo, sa Diyos po yan at pinagkatiwala lang nila sa atin. Kinuha lang ni Lord yung pinagkatiwala niya, sabi. Ngayon naka-revive siya. Ngayon masaya na siya, nagsiserve siya kay Lord. Hallelujah. May mga regrets na ganun. Ayun yung mga long-term regrets. Sa inyo, sa atin, ano yung long-term regrets natin? Di ba? Ano yung long-term na nangyaring kakulangan natin? Amen? Hallelujah. Mayroon po tayo mga regrets. Ang kagandahan din dito mga kapatid sa alibughang anak na ito. Hallelujah. Bumawi siya sa kanyang tatay. Amen. Bumawi siya. Biruin nyo yung humble niya talaga. Dito nakita talaga yung grabe yung humbleness niya. Huwag mo na akong hindi siya gumanti ng yakap eh. Nung niyakap siya ng kanyang tatay. Sa liig pa yung ulo ba ay nakaganon. Hindi siya gumanti ng yakap. Sabi niya, Ama, huwag mo na akong ituring na anak mo. Ako'y nagkasala sa langit at sa iyo. Nagkasala ako laban sa iyo. Huwag mo na akong ituring na anak mo, kundi ituring mo na ako sa isang upahan mo, sa isang alipin. Hallelujah. Grabe yung humbleness, yung revival. Hallelujah. Sa mga regrets natin, ma-revive po tayo. Amen? Hallelujah. Magpa-revive tayo sa Panginoon. Amen? Maging humble lang tayo sa revive na ating gagawin sa Panginoon. Kaya nga sa totoo lang, ako talaga blessed sa grupo natin, sa platform na ito. Grabe yung mission, grabe yung, alam niyo yun, grabe yung support sa mission, grabe yung pagmamahal niyo po sa mga missionaries. Hallelujah. Ramdam po namin yung grabe yung puso po ninyo. Kaya hindi po kayo mahirap pagpalain. Ang platform na ito hindi mahirap pagpalain ng Panginoon. Biruin niyo po, totoo po yun, yung testimony ni Sister Jean. 2 days po kami doon, almost 3 days, walang ulan. Umulan man, ambon lang kaunti, gabi pa. Pero pagdating ng hapon, ng umaga, ang saya, ang sarap mamasyal. Ang sarap mag-evangelize. Hallelujah. Kasi yung araw hindi gaanong mainit. Di po ba? Nakapaglakad-lakad pa nga si Jesus naku, sabi ko baka madapa pero yung klima ba ay favor sa atin? Di po ba? Hallelujah. Lagi po nating tandaan, talaga pong mayroon po tayong Diyos na nakikinig. Sumasagot sa mga panalangin natin. Kaya yung asawa ni Sister Jen, pagagalingin po yun ng Panginoon. Walang imposible kay Lord. So po, maging humble lang tayo, isuko lang natin yung buhay natin sa Panginoon, kilalanin natin yung mga pagkukulang at pagkakamali natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And then lastly, mga kapatid, ayan, panghuli na. Alam naman na natin yung kwento ng alibugang anak eh. No po, nilagyan ko lang po siya ng yung about sa regrets. Lastly, yung pang-apat na regrets is yung eternal regrets. Sabi ng Bible, mayroon pa rin sa kabilang buhay nanghihinayang pa rin sa mga nangyari. Yun ang pinaka mabigat. Patay na, nandoon na sa kabilang buhay, pero nanghihinayang pa rin siya. Di ba? Nanghihinayang pa rin siya. Ano yung pinanghihinayangan niya? Sayang! Nakinig na sana ako. Pinuntahan na ako doon nila Pastor Rodel, Pastor Randy. Sayang! Di ba? Hallelujah! Sayang talaga! Naalala niyo po ba yung si Lazarus at yung mayaman? Nasabi ng mayaman kay Lazarus, inuutusan si Lazarus na itubog ang kanyang daliri sa tubig
at ipatak sa dila ng mayaman para malamigan man lang siya. Dahil hirap na siya sa impyerno. At sabi pa niya, na pababain mo si Lazaro, pababain mo si Lazaro, sabi niya kay Amang Abraham. Pababain mo, papuntahin mo si Lazaro sa amin dahil may 5 kapatid pa ako na ayaw kong pumunta sila sa dakong ito ng paghihirap. Anong sabi na Amang Abraham? Hindi na pwede eh. Kasi mayroon ng Bible. Mayroon ng isinulat sina Moises at ang mga propeta na magtuturo sa kanila. Sabi nung mayaman, hindi sapat yun. Hindi sapat yun. Bakit? Alam kasi niya na ang realidad ng tao sa mundong ito'y to see is to believe. Makikita muna niya yung pruweba bago maniwala. At ang alam ng mayaman na ito, ang ganda nung request ng mayaman eh. Sa totoo lang, biruin nyo si Lazarus na patay, kaluluwa, na magmi-mission sa 5 kapatid ng mayaman, ay makikinig yun. Biruin nyo po, paglinggo, tulog na tulog ka paglinggo, di ba? Oh, gising ka na. Malilit ka linggo ngayon, sige po. Pero pag kaluluwa na, galing mismo sa langit, ay sigurado yung babalikot ka eh. Di ba? Makikinig ka talaga eh. Pero anong sabi ng Amang Abraham? Di pwede. Mayroon ng Bible, mayroon na isinulat sina Moises at ang mga propeta. Pero hindi sapat yun, sabi nung mayaman. Kung hindi nila papakinggan yung isinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila pakikinggan kahit ang isang patay na muling nabuhay na mag-ministry. Kaya yung regrets ng mayaman, hallelujah, eternal regrets. At yun ang pinakamatinding regrets, hallelujah, na maranasan ng isang tao. Yung nandoon na nga, patay na nga siya, nanghihinayang pa rin siya. Sayang nung buhay pa ako. Sinabi na sa akin na si Jesus ang kaligtasan. Sayang nung buhay pa ako, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Pero nanguna pa yung layaw ng laman. Di po ba? Pinakinggan ko na sana. Pero pinakawalan ko pa. Pinakinggan ko sa kanan, pinakawalan sa kaliwa. Sayang. Eternal regrets. Hallelujah. Amen. Kaya napakaganda yung conclusion natin. Ang conclusion natin, mission. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako umiiyak sa Lord. Gusto ko laging kasama sa mission. Dahil ayaw natin na magkaroon ng regret sa kabilang buhay ang mga tao. Panghihinayang. Hallelujah. Alam ng Lord ang lahat ng mga mission. Kaya nga sabi ko nga po sa totoo lang, gusto kong sumama. Kaya lang itong sa Webis kasi nauna yung aming engagement. Mayroong kaming presentation dahil every Thursday mayroon po kaming Bible school. Maghapon po 'yon. Every Thursday 'yon. Nakasegregate po kasi yung mga time namin. Monday, Tuesday, Wednesday, full time po ako sa kami ni Mrs. sa pagtitinda, hanap buhay para sa pamilya. Monday, Tuesday, Wednesday. Every Thursday, nasa ministry po kami ng Bible school. Siyempre, more knowledge, sabi nga ni Lord mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya, yung wisdom, dagdag lang ng wisdom. And then, Friday, Saturday, is paghayo. Evangelism. Paghayo namin. Friday and Saturday. And then Sunday, talagang sa gawain ng Panginoon. Ngayon, may na-open po kami na children's ministry. Ang ganda po. Napakaraming bata. Children's ministry. Sabi ko nga, Lord, kasi dito, may pabrika po dito ng tsinelas. Mayroong tsinelas, slipper, di ba? Ano po yun? At ang halaga ng isa ay 23 pesos, yung isang slipper. Sabi ko, Lord, nawa yung mga bata mabigyan din namin ng mga slippers. Biblical, di ba?
Ang ganda ng children's ministry kasi kapag ang mga bata ay naturuan, para kang nagtatanim eh. Pag magtanim ka ng munggo, naku, ilang araw lang, mawawala lang. Tutubo siya, yayabong, pero hindi tumatagal eh. Dalawang buwan, 3 buwan, wala na, palit ka ulit. Pag nagtanim ka ng mais, mga isang harvest lang, wala na. Pero pag nagtanim ka ng mangga, no po, habang panahon na na mabubunga, parang habang panahon na pakikinabangan yung puno na yon, no? Ganun din po sa mga bata. Ang bata, once na yan ay na-motivate natin ng word ng Panginoon. Hallelujah. At naturuan na para sa Panginoon, paglaki niyan. Praise God. Amen. Totally na talagang yan ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. Glory to God. Kasi marami pong mga children's ministry na ngayon sila ay mga leader na ng church. Amen. Glory to God. So yun mga kapatid, hallelujah, ang conclusion natin, mission talaga. Para maiwasan yung eternal regrets. Hallelujah, mission. Sa mission talagang gugugol ka ng oras, ng finances, no po, talagang nandoon yung sacrifice, pero sabi nga, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Hanggat may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Yung mission ay paggawa talaga ng mabuti. Amen? Hallelujah. So, salamat sa Lord at sa buhay din ng alibugang anak, kung papaano po siya nagpakumbaba, nagbalik loob sa Panginoon. Nakita natin na walang hinihindian ng tatay. Once na ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, ikaw talaga ay nagsumamo sa ating Panginoon. Ipinagdiriwang ng Panginoon. Lagi nating tandaan, ang tinitingnan ng Panginoon sa atin ay hindi yung kasalanan, hindi niya. Ang tinitingnan niya yung puso natin. Ang tinitignan ng Panginoon yung ngayon, yung laman ng puso natin. At ang inaabangan lagi ng Panginoon kung papaano tayo humakbang palapit sa ating Panginoon. Amen? Nakaridi lang ang Panginoon, 2 kamay. Hallelujah. At lagi tayong hinihintay. Lagi niya tayong inaabangan. Lagi niyang inaabangan sa atin yung paghakbang natin palapit sa Kanya. Yayakapin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa gabing ito at patuloy na magpanalanginan po tayo. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat sa platform ng Daily Devotion Ministry. Salamat, Lord, sa lahat ng kapatid namin na narito. Salamat, Lord, sa mga missions, Lord, na ipagkakalob at ibibigay mo pa sa amin, Father God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kasama po namin narito. Hallelujah. Sabi mo nga po, Panginoon, anuman ang hingiin namin sa iyong pangalan, ipagkakaloob mo. Father God, ang platform na ito, Panginoon, ay dinideklara po namin ang protection and provision mo, Father God, sa lahat, Lord, na narito sa platform ngayong gabi, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsambay. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po mga kapatid. God bless po. Back to you. Amen po. Amen po. Amen. Thank you po, Pastor Rodel.